sagutin ito, tumutukoy sa mga paraan o kasangkapan na ginagamit upang magatid ng impormasyon o alinaw sa isang malaking bilang ng tao. Okay, ano po ito? Okay, ang tamang sagot ay media. Kahalagahan ng sa modernong panahon ang radyo at telebisyon ay nananatiling mga makapangyarihang daluyan ng impormasyon at lipat. Sa bawat programa at patalastas, nagagamit ang wika bilang isang mahalagang kasangkapan sa paghahatid ng mensahe, pagpapalaganap ng kultura at pag-uugnay sa mga tao. Bukod pa rito, ang radyo at telebisyon ay may malaking impluwensya sa pagbuo ng mga pananaw at kaalaman ng mga tao. Dahil sa kanilang kakayahang maabot ang malawak na madla, ang mga nasabing media ay nagsisilbing tagapaghatid ng mga ideya, balita at entertainment na nakaka-apekto sa ating pang-araw-araw na buhay, kasali na rin dito ang ating wika at kultura. Bago tayo dumako, alamin muna natin ang mga layunin ng baksang ito. Suriin ang mga natatanong sitwasyong pangwika sa radyo at telebisyon. Maunawaan ang papel ng wika sa mga nasabing media at matukoy ang mga hamon at oportunidad sa paggamit ng wika sa radyo at telebisyon. Mga natatanong katangiang wikang ginagamit sa radyo at telebisyon. May 4 na katangian dito. Una, oralidad. Pangalawa, visualidad. Pangatlo, temporalidad. At ang pang-4 ay interaktibidad. Okay, unahin ko muna ang oralidad. Kung mapapansin natin, ang wika na ginagamit sa radyo ay mas nakatuon sa oralidad. Ang mga tagapagsalita ay direktang nakikipag-usap sa atin, kaya naman mahalaga na madali natin maunawaan ang kanilang mga sinasabi. Pangalawa, visualidad. Samantala, sa telebisyon, ang visualidad ay isang malaking bahagi. Ang mga imahe na ating nakikita ay nakakatulong upang mas maintindihan ang mga sinasabi ng mga tagapagsalita. Pangatlo, temporalidad. Dahil limitado ang oras sa radyo at telebisyon, ang mga tagapagsalita ay kailangang maging mahusay sa pagpili ng mga salita at sa paggamit ng mga estratehiya upang mapanatili ang ating interes. At ang pang-4, interaktibidad. At dahil interactive ang mga social media, nagkakaroon ng pagkakataon ang mga tagapakinig at manonood na makilahok sa mga usapin. Dako naman tayo sa mga uri ng programa at angkop ng wika. So, una, mayroon tayong balita. Ang wika sa balita at programang pang-impormasyon ay may mahalagang papel sa pagbibigay ng impormasyon sa mga tao. Kaya naman, mahalaga na ang mga reporter ay dapat na magbigay ng mga katotohanan at hindi dapat magbigay ng sariling opinyon. Bukod pa rito, ang mga pangungusap ay dapat din na maikli lamang at madaling tandaan. At higit sa lahat, ang mga salita ay dapat din napiliin ng maingat upang maiwasan ang anumang pagkakamali sa interpretasyon. So, narito ang ilan sa mga halimbawa ng programang pang-impormasyon sa radyo at telebisyon. Pangalawa, mayroon tayong entertainment. So, ang wika na ginagamit sa balita ay iba sa wikang ginagamit sa programang pangaliw. Kung sa balita ay mahalaga na maging objektibo at formal ang wika, sa programang pangaliw, mas malaya ang mga tagapagsalita na gumamit ng mga malikhain at masining na salita. So, dito, ang wika ay isa ring mahalagang bahagi ng palabas dahil ito ang nagsisilbing tulay sa pagitan ng mga artista at ng mga tagapanood na nagbibigay buhay sa mga kwento, emosyon at karanasan na nais i-atin. So, narito ang ilan sa mga halimbawa ng programang pang-aliw sa radyo at telebisyon. Pangatlo ay ang programang pang-edukasyon. Sa programang pang-edukasyon, ang wika ay nagsisilbing kasangkapan sa paghahatid ng mga bagong kaalaman at konsepto. Sa pamamagitan ng mahusay na paggamit ng wika, ang mga palabas na pang-edukasyon ay nagiging mas epektibo sa pagtuturo ng mga konsepto, pag-aalok ng mga bagong impormasyon at pagpapalawak ng kaalaman ng mga manonood.
kung kaya't ang wika ay dapat na malinaw at simple upang madaling maunawaan, lalong-lalo na ng mga mag-aaral. At ang panghuli ay ang komersyal. Sa komersyal naman, ang wika ay dapat na nakakaakit at madaling tandaan upang hikayatin ang mga mamimili. So dito, ang wika ay dapat na nakakakumbinsi upang hikayatin ang mga manonood na bumili ng produkto o serbisyo. So narito ang ilan sa mga halimbawa ng komersyal sa radyo at telebisyon. Nay, 1 kilo ho. 1 kilo. Saglit ha. Oh, sobra. Kulang. Sobra. Kulang. Sobra. Kulang. Sobra. Kuya, tagal pa to? Basta palengke break. Mag-YouTube break. TNT Giga Video 50. May 1 gig per day for YouTube at iba pang video streaming apps. Yan. Sakto. Ah, 1 kilo. Kapag kintab ng sahig ang pag-uusapan, dito na tayo sa number 1. Star Wax Floor Wax. Kintab ay to the max. Tayo nagmalinis ng sahig, kuminding-kinding tayo mga misis. Kapag kintab na pag-usapan, dito na tayo sa number 1. Mag-Star Wax Wax, Star Wax Wax. Yan ang kintab na to the max, max, max. Star Wax ang number 1 floor wax. May waterproof formula. Buhusan man ng tubig, balik kintab ang sahig. Mag-Star Wax Wax, Star Wax Wax. Star Wax, di amoy gaas. Star Wax ang number 1 kintab na to the max. Star Wax ang number 1 floor wax. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Dito naman tayo sa mga hamon sa paggamit ng wika sa radyo at telebisyon. So, hindi natin maiwasan, di ba, na may mga hamon din na kinakaharap ang paggamit ng wika sa radyo at telebisyon. So, unang-una ay ang pagpapanatili ng pamantayan ng wika. Maraming tagapagsalita ang walang sapat na kasanayan sa paggamit ng wika na nagre-resulta sa pagkakamali sa gramatika, pagbigkas, at paggamit ng bokabularyo. Kung kaya't ito ay maaaring magdulot ng pagkalito o kawalan ng interes ng mga manonood. Bukod pa rito, ang pag-abot sa iba't ibang madla ay isa ring hamon dahil dapat na maunawaan ng mga tagapagsalita ang iba't ibang antas ng edukasyon at kultura ng kanilang mga tagapakinig. Kaya naman, ang wika ay dapat na naaangkop sa genre ng programa at sa target na madla na nangangailangan ng kakayahang magamit ang iba't ibang estilo ng pagsasalita. Isa rin sa mga hamon ng mga tagapagsalita ang pag-iwas sa paggamit ng mga salitang maaaring magdulot ng diskriminasyon sa kahit anumang kasarian, lahi o relihiyon. At ang panghuli ay ang epekto ng globalisasyon. At dahil sa globalisasyon, marami na tayong nakakaharap ng mga daluyang salita at ekspresyon. Dahil din dito, mas madali na makarating sa iba't ibang bansa ang mga programa sa radyo at telebisyon na nagdudulot ng paglaganap ng mga bagong wika at idioma. Halimbawa ay ang programang Koreano tulad ng K-dramas na nagpapalaganap ng wikang Koreano sa iba't ibang bansa. Bukod pa rito, ang globalisasyon rin ay nagdudulot ng hamon sa pagpapanatili ng katutubong wika dahil ang mga manonood ay mas nawiwili sa mga programang nakaakit sa Ingles o iba pang wika. Kaya naman,
mahalaga na patuloy nating suportahan ang mga programa sa radyo at telebisyon na gumagamit ng mga katutubong wika upang mapanatili ang kanilang pagiging buhay at makatulong sa pagpapalaganap ng kultura at pagkakakilanlan. Mga oportunidad sa paggamit ng wika sa radyo at telebisyon. Sa kabila ng mga hamon na iyon, mayroon din naman mga oportunidad na dulot ng mga medyang ito. Una ay ang pagpapalaganap ng wika at kultura. Maaari natin gamitin ang mga medyang ito upang ipakalat ang ating kultura at wika, lalo na ang mga lokal na wika at dialekto. Pangalawa ay ang pagbibigay impormasyon at edukasyon. Ang radyo at telebisyon ay makapangyarihang kagamitan para sa edukasyon. Maraming mga programa ang nagbibigay ng impormasyon patungkol sa iba't ibang paksa at ang oportunidad ay pagbubuo ng pambansang identidad. Ang wika ay isang mahalagang kasangkapan upang magkaisa ang mga tao. Sa pamamagitan ng radyo at telebisyon, mas naipapalaganap natin ang mga positibong mensahe at nagkakaisa tayo bilang isang bansa. Sa madaling salita, ang radyo at telebisyon ay may malaking papel sa pagpapalaganap ng wika at kultura. Ang wika na ginagamit sa mga nasabing media ay dapat na angkop sa target na madla at sa uri ng programa. May mga hamon at oportunidad na kinakaharap sa paggamit ng wika. Ngunit sa pamamagitan ng pagtutulungan, maaari natin gamitin ang mga medyang ito upang magbigay ng positibong impluwensya sa ating lipunan. Kaya't ang ating hamon ay ang maging mga responsableng tagapakinig at manonood. Suportahan natin ang mga programang nagtataguyod ng mabuting paggamit ng wika at kultura.